Kung na-diagnose ka na may maagang catarata, o kung ayaw mong kailanman ma-diagnose na may catarata na nagbabago ng paningin, makakatulong ng malaki sa iyo ang video na ito. Ibabahagi ko sa iyo ang 5 tip na sa teorya ay dapat magpababa ng malaki ng iyong panganib na magkaroon ng malubhang catarata. Ang pinakakaraniwang payo na matatanggap mo mula sa optometrista, ophthalmologist, o doktor ng pamilya tungkol sa pag-iwas sa catarata ay protektahan ang iyong mga mata mula sa ultraviolet na radyasyon ng araw. Sasabihin nila na dapat palagi kang magsuot ng madilim na salaming pang-araw na pumipigil sa ultraviolet at sambrerong malapad ang gilid tuwing ikaw ay nasa ilalim ng araw. May dalawang problema rito. Una sa lahat, nakalantad ang mga mata sa sikat ng araw sa loob ng maraming milyong taon. Kaya nakakatuwa ngayon na bigla na lang sinasaktan ng sikat ng araw ang iyong mga mata at ang iyong lente. Pangalawa, walang kontroladong pananaliksik na kailanman ay nagpapatunay ng ugnayan sa pagitan ng pagkakalantad sa araw at pagbuo ng catarata sa iyong mata. Ang mga pag-aaral ay malalaking meta-analysis o mga epidemiologikal na pag-aaral lamang. Kaya hindi kailanman napatunayan na ang pagkakalantad sa ultraviolet ay nagdudulot ng pagbuo ng catarata. Kaya ito ay isang ugnayan lamang. Ngunit maaaring may mas malalim pa, isang ugat na sanhi na maaari mong talagang tugunan upang maiwasan ang catarata. Ang lente ng iyong mata ay walang anumang daluyan ng dugo na nagbibigay ng dugo rito. Gayun din, ang mga selula sa iyong lente ay walang nukleo, at wala rin silang mitochondria. Kaya ang mga selula ng iyong lente ay ganap na nakadepende sa pagkalat sa pamamagitan ng aqueous humor, yun ang likido sa loob ng iyong mata. Diyan nito nakukuha ang lahat ng nutrisyon nito, at diyan nito tinatapon ang lahat ng basura nito. Ngayon, may 4 na pangunahing prinsipyo na halos alam na natin sa pisyolohiya na nagdudulot ng pagbuo ng catarata. Kaya anumang magagawa mo para maiwasan ang 4 na ito ay magbabawas ng iyong panganib na magkaroon ng catarata, o kahit man lang ng malubhang catarata na labis na naglilimita sa paningin. Narito ang 4 na paraan na alam natin kung paano maaaring masira ang mga selula ng lente sa iyong mata. Una sa lahat, anumang bagay na nagbabago sa hugis ng mga protina ng lente, ito ang mga protina sa loob ng iyong lente na bumubuo rito. At maaari itong isama ang direktang dosis ng matinding radyasyon, kabilang ang microwaves, o trauma sa mismong lente. Ang mga bagay na ito, malinaw naman, ay maaaring baguhin ang hugis ng mga molekula ng protina sa loob ng iyong lente sa pamamagitan ng mekanikal, kemikal, o radyasyon. At sa gayon ay nagiging hindi transparent ang lente, kaya hindi madaling makapasok at makalabas ang liwanag. Pangalawa, anumang bagay na nag-o-oxidize sa parehong mga protina sa iyong lente ay may tendensyang gawing malabo ang lente at magpababa ng iyong paningin. Pangatlo, anumang bagay na nagpapaglycate sa lente ng iyong mata ay magpapalabo rin dito, hindi ka makakakita ng maayos, at magsisimula kang magkaroon ng catarata. At saka ika-4, mukhang may bahagyang sangkap na henetiko. Ibig sabihin, sa madaling salita, may ilang tao na likas na mas mahina ang lente. At marahil mas madaling maapektuhan sila ng 3 bagay na kakabanggit ko bilang 1, 2, at 3. Ngunit alam natin na mayroong sangkap na henetiko. Gayun din, ang ilang tao na may tiyak na genetikong sakit sa kromosoma tulad ng Down syndrome at Alport syndrome ay mas malamang na magkaroon ng catarata. Ngayon, isa pang bagay na talagang kailangan mong malaman, at magiging makahulugan ito kapag sinabi ko sa iyo ang 5 tip, ay ang mga taong may diabetes, metabolic syndrome, at alta presyon ay mas malamang na magkaroon ng catarata. Ngayon, hindi ko iniisip na ang pagkakaroon ng diabetes ay nagdudulot ng catarata. Ang mataas na presyon ng dugo, metabolic syndrome, hindi sila nagdudulot ng catarata. Ngunit ang parehong mga salik na ugat na nagdudulot ng type 2 diabetes, hypertension, at metabolic syndrome ay nagdudulot din ng pagkalabo ng iyong lente na humahantong sa catarata. Ang mga mananaliksik sa ophthalmology ay kasalukuyang gumagawa ng patak mata at tila nakakatulong ito. Tinatawag itong N-acetylcarnosine. At ang tila paraan ng paggana nito ay sa pamamagitan ng pagbaliktad o pagbabawas ng oksidasyon at glycation sa mga selula ng iyong lente. Kaya nakikita mo, sinusubukan ng mga mananaliksik na gumawa ng gamot na magpapababa ng oksidasyon at glycation. Paano kung maiwasan o mabawasan natin ang oksidasyon at glycation sa simula pa lang?
Hindi mo nakakailanganin ng patak ng mata at sana hindi mo nakakailanganin ng operasyon sa catarata. Narito ang 5 tip na maaaring makabawas ng iyong panganib na magkaroon ng mga kondisyon sa paningin at makapagpababa ng catarata ng 80 hanggang 70%. Una, itigil ang paninigarilyo. Ipinapakita ng napakagandang pananaliksik na ang mga naninigarilyo ay may dobling hanggang 3 beses na panganib na magkaroon ng catarata kaysa sa mga hindi naninigarilyo. At malamang na nangyayari ito dahil ang paninigarilyo ay nag-o-oxidize sa bawat selula ng iyong katawan, kabilang ang mga selula sa lente ng iyong mata. Pangalawa, subukang iwasan ang mga corticosteroid hanggat maaari. Tiyak na ang mga corticosteroid na iniinom, at maging ang mga steroid na iniinhalang, ay tila may parehong epekto sa lente ng iyong mata. Kaya kung kailangan mong uminom ng steroid para sa anumang medikal na dahilan, mangyaring kumonsulta sa iyong doktor. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa paglilimita ng corticosteroid sa pinakamaikling panahon ng paggamot na posible. Pangatlo, kailangan mong alisin ang lahat ng idinagdag na asukal sa iyong dieta. Kasama rito ang asukal na idinagdag mo, ng nanay mo, o ng pabrika na gumawa ng peking pagkain na kakainin mo. May idinagdag itong asukal. Huwag kailanman uminom ng asukal na idinagdag. Huwag kailanman kumain ng asukal na idinagdag. At ito ay direktang nauugnay sa glycation, sa tuwing kakain ka o iinom ng sapat na asukal upang tumaas ang iyong antas ng asukal sa dugo. Nagaganap ang glycation sa bawat tissue at bawat selula ng iyong katawan. Kasama rito ang mga selula sa lente ng iyong mata. Ayaw mong mag-glycate ng alinman sa iyong mga selula ng higit pa sa nararapat. Kaya kumain ng dieta na mababa sa asukal o walang asukal upang mapanatiling normal ang antas ng asukal sa iyong dugo. At makakatulong ito ng malaki na mabawasan ang iyong panganib na magkaroon ng catarata. Ang numero 3 ay ang alisin sa iyong dieta ang lahat ng butil at lahat ng mga gulay na may malaking nilalaman ng almirol. Kapag ninunguya mo ang mga butil at nilulun mo ang mga ito, agad itong nagiging asukal. Ang mga gulay na may malapot na katas ay maraming almirol. Ang almirol ay maraming molekula ng asukal na magkahawak kamay. Sa sandaling simulan mong ninunguya ang anumang tinapay o anumang gawa sa butil o anumang gulay na may almirol, agad itong nagiging asukal. Kaya ang pagkain ng maraming butil, maraming gulay na may malapot na almirol, at maraming prutas, kahit hindi ka kumakain ng anumang idinagdag na asukal, ay may potensyal pa ring magpataas ng iyong asukal sa dugo. At magpapataas din ito ng glycation ng lahat ng iyong mga selula, kabilang ang mga selula sa iyong mga braso at binti. Bilang 4, alisin lahat ng langis ng gulay sa iyong dieta, langis ng canola, langis ng soybean, langis ng mani, langis ng mirasol. Kailangang alisin ang lahat ng iyon. Kailangan mong alisin sa iyong dieta ang lahat ng margarina at lahat ng vegetable shortening. Sobrang banyaga ang mga ito sa pisyolohiya ng tao. Ilang dekada pa lang natin silang kinakain. Sa halip, kailangan mong kumain ng mga taba ng ating mga ninuno na kinakain na natin sa loob ng milyon-milyong taon. Ang dahilan nito ay dahil ang mga langis ng gulay na ito ay napaka-oksidatibo. Hindi wasto nilang ina-oxidize ang bawat selula sa iyong katawan, kabilang ang mga selula sa lente ng iyong mata. Ngayon, kung na-diagnose ka na ng ban-ayed hanggang katamtamang catarata, maaaring nagtatanong ka, kung gagawin ko ang lahat ng mga pagbabagong ito, posible bang mapigilan ko ang pag-usad nito o mababaliktad pa nga ang catarata ko at mapabuti ito? Posible yun. Walang pananaliksik na nagpapakita niyan. Ngunit may perpektong katwiran na kung pipigilin mo ang lahat ng pinagmumula ng oksidasyon at lahat ng pinagmumula ng hindi kinakailangang glycation, halos tiyak na mapabagal o mapigilan mo ang pag-usad ng catarata. Ngunit baka kaya mo pa itong baliktaran ng kaunti. At ang huling tip ay iwasan ang alak hanggat maaari. May ilang limitadong pananaliksik na nagpapakita na maaaring may kaugnayan ang labis na pag-inom ng alak sa paglala ng catarata. Bakit ka pa magsusugal? Ang alkohol ay kilalang lason sa bawat selula ng iyong katawan. Kaya malamang natutuo rin na lason ito sa mga selula ng lente ng iyong mga mata. Sana makatulong ang impormasyong ito. Magkita tayo sa susunod na video.